programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Nasaan si Gardo? Si Gardo? Bakit? Ano nangyari kay Gardo? Alam kong alam mo kung nasaan siya. Kailangan ko makausap si Mang Damian. Sasiraan ka lang parang ulo. Papatayin ka na matandang yan. Oras na malaman niya kung anong ginawa mo. Tiyakin mo lang na nagsasabi ka ng totoo. Dahil kung hindi, isusumpa mo ang araw na isinilang ka. At si Teo mismo ang tumapos sa kanya. Bakit kay Teo mo pinagawa? Ha? Mahina ang loob ng bata. Kaya dapat palakasin. Oo. Tapo mo na yan. Ang ibig niyo bang sabihin itong si Ariston ang huling taong nakakita dun sa anak niyo habang kinukuha siya ng mga taong sinasabi niyong tauhan ni Piping? Tama ko ba? Ganun nga po. Paano naman kayo nakakasiguro na hindi nga pusang loob sumama si Gardo sa kanila? Wala naman dahilan para sumama si Gardo sa kanila eh. Mas malaki yung posibilidad na dinahas nila si Gardo ng mga tauhan ng mga Braganza. Braganza? Teka, magbibintang na lang kayo malaking pamilya pa yung tuturo niyo. Sila lang naman ang may motibo para gawa ng masama ang anak ko eh. Ang mabuti pa siguro itong si Ariston na lang kukuhanan ko rin ng statement. Sir, wala pa naman tayo sa korte para mangailangan ng testigo. Nagre-report lang ako tungkol sa isang taong nawawala. Ang gusto ko lang sana, kung meron kayong alam o meron kayong natanggap na report tungkol sa isang taong nawawala, kung wala naman, edi tulungan niyo ako maghanap. Alam mo sir, magagawa natin ang paraan niya na makahanap kayo na makakasama sa paghahanap ng anak niyo. Alam niyo naman, kulang tayo ng tao dito sa opisina at lalong kulang tayo sa budget. Kailangan din namin sir malaman kung saan kami magsisimula maghanap. Ganun pa man, aasahan ko pa rin ano man ang maitutulong ninyo. Sige. Sige sir, salamat. Tara, Rustam. Hello? Sir Piping, may re-report ako sa inyo. Nakita niyo ba itong lalaking to? Kung sakaling makita ninyo, pakitawagan na lang kami na dyan yung number namin. Pag nakita mo yan, ha? Diyan yung contact number. Excuse me. Rustam, kaya tayo. Nakikilala niyo ba ang taong yan? Sir, hindi po namin kilala to. Sigurado kayo? Opo. Pinagkakalat ngayon ng mga kalaban natin ay namundok na si Gardo. Sumama na daw ito sa mga taong labas. Hindi naman ako nagtataka kung gayon yun. Sa pagkatapos ng ginawa sa kanila ng mga Braganza, kahit na ako yun, mamumuyasa akong mamundok. Ang tapang naman ni Gardo para gawin yun, di ba? Akalain mong ipahiya ang buong angkan sa publiko. Paano hindi ang tapang yun? Kakampi ang mga taong labas. Parang sini lang yan eh. May habulan. Sa palagay ninyo, totoo kayang namundok si Gardo? At hindi ba ito makaka-apekto sa ating union? Dahil ang tatay niya, na dating tagapangalaga ng asyenda, ngayon, tagapagpayo ng ating union. Kung talagang namundok si Gardo, bakit hindi alam ni Kadam yan? Dahil hindi siya namundok. Kilala ko ang anak ko, hindi niya gagawin yan.
Kung sa palagay ninyo makakasama sa unyon ang anumang nangyari sa kanya, eh pagbigyan niyo akong pangsamantalang magpalamig muna sa gawain ng unyon para hanapin si Gardo. Hindi ka taka-taka na itanim ni Doña Trining sa isip ng mga tao na sa amin sumama si Gardo. Taktika yan para iligaw ang isip mo ng mga tao. Asahan mo, ang sa mga darating na araw, sasabihin nila na kung saan-saan nakikita si Gardo. Nagagawa niya ng mga dumukot sa kanya. Sa inyo huling sumama si Gardo pagkatapos niyang iskandaluhin ang araw ng kasal. Sa wika namin, ang ginawa ni Gardo ay pagkundina sa pandarahas at pagmamalupit ng Panginoong may lupa na si Doña Trining. Nagsunog na siya ng tulay. Hindi na siya makakabalik pa. At dahil doon, kinalag niya ang tali na nagbibigkis sa kanya sa mga Braganza. Pinalaya niya ang kanyang sarili. Hindi na niya kailangang umasa pa sa tulay. Dahil maaari na siya lumipad.